Welcome ulit mga kasulit! So may panibagong tayong DIY video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So DIY tutorial lang to mga kasulit. So yung i-DIY natin kung paano natin ikakabit itong dati nating ni-reviewing LED brake light strip na merong ding signal running lights. So yan. So, meron siyang 4 na wire, mga kasulit. So, yung gagawin natin ay ikakabit natin ito dito sa 3-in-1 motorcycle or e-bike or electric switch para sa mga e-bike horn. Pwede rin gamitin sa motorcycle, e-bike, or electric kick scooter. So, yan. Meron siya ditong 4 na button. Yung switch para sa headlights, signal lights, yan, at saka horn. So 3-in-1 siya. So horn, lights, and signal lights. So yan. Ito pala ay merong 8 wire na lumalabas. So explain ko muna ito. Kasi ito yung may nakakaproblema kasi yung mga seller, hindi nila alam kung paano yung mga wiring. Minsan nga ata iba yung kulay. Kung magbigay naman, so hindi magpapareho yung kulay niya dito rin sa ating video. So make sure na ito na lang yung reference nyo para makuha nyo yung mga wire color o paano gamitin itong mga para saan yung mga wire nito. So mapapansin niyo dito, in-organize ko na meron na siyang every set tigda 2 kasi tinesting ko na to kung saan ba yung mga wire nito. So normally naman yung red at saka black, yan yung positive at negative na para sa input para dito kasi meron siyang 3 LED. Yan, meron siyang 3 LED. So ito for 12 volts input kasi ito 12 volts for 12 volts lang. I think meron nata ditong 36 volts at saka 48 58 volts, hindi ko lang alam, pero for safe na lang 12 volts kasi yung binili ko wala naman nakalagay dun na tawag nito voltage kung meron dito 36 volts. So pwede siyang 36 volts input dito. Pero normally naman ito ginagamit para sa mga 12 volt system lang. So kung lalagyan natin ng 12 volts, makikita nyo kung ano gumagana to. So kailangan natin ng 12 volts. So naka-on naman yung, so lagyan natin, baka naman mag-short. So yan, meron na siyang 12 volts. On natin, yan ito rin. Yung isa di gumagana kasi meron siyang medyo complicated. Mamaya papakita ko na lang sa inyo. So okay, so ngayon paano malalaman kung ano yung mga buttons kung saan siya nakakabit. Yung una, para malaman nyo, gumamit kayo ng tester. Yun lang problema ko, wala kayong tester, talaga hindi nyo makukuha ito. So gumamit tayo ng tester, lagay natin sa beeping mode, sa continuity. Yan, ito. Pag dinap natin, yan, beep yan. Yan, nag-beep. So yung positive o anytime, pwede sa negative. Try natin ilagay ito red dito sa red, sa positive wire dito sa switch. Then unahin natin yung, para makuha nyo yung left and right para sa signal, pinutin natin lang dito on. Then try natin yan, pindutin ito or check. Yan nagbi-beep siya sa green. Dito yata sa green is for right. Yan, hindi siya nagbi-beep. On natin ulit. Then yan. So sa blue naman, so yan yung left. Yan, nagbi-beep siya ng left. So
tinry ko yung ibang wire dito para sa headlight at saka horn using yung positive input. Wala siyang lumalabas, wala siyang nagbibip kahit pindutin ko siya, hindi siya nagbibip kasi pala isolated siya, hindi siya connected dito sa positive. So kung gumamit ka ng high voltage dito, hindi siya papasok dito sa 12 volts. So ito yung gagamitin natin. So kumuha na lang ako dito. So meron na, andito pa naman natin yung blue at saka green. So hindi ko na yan gamitin muna. Dito tayo sa white. So hinanap ko na lang. Yan, connected siya dito sa yellow. Yan, connected siya pero nag-press ako dito sa headlights. So nawala yung kanyang beep. Naka-off na yun. Kapag pindot ko ulit, balik na siya sa on. So yan. So ito yung switch para sa headlight. So headlight ito. Then itong dalawa, ganun din, hindi siya nakakonect sa 12 volts. Ito na yun para sa horn. So medyo ano ba tong pag ganito na lang kasi medyo ano ba, yan, tayo natin, yan, pinipindot, nag horn. So it means yung orange at saka brown, yan yung tawag do horn. White at saka yellow, ito yung tawag ito headlight switch. Tapos blue at saka green, ito ay para sa signal light. So ngayon malaman na natin yung blue at saka green para sa signal lights. Pwede na natin ikabit yan dito sa tawag ito dito sa LED brake light strip. So yan. So ikabit muna natin yung 12 volts na kasi need natin siya ng 12 volts. So isabay na lang natin siya dito sa 12 volts input. Yan. So sabay lang. Sabay lang natin 12 volts input. To make sure na hindi lang kung test nyo. Tsaka yung negative. Yan. Mapansin nyo yan, milaw na. Tagal muna natin yung tester. Oops. I-zoom natin ulit para makita nyo. So yan, 12 volts nakakabit na yung LED strip at saka yung so dito muna natin gamitin yung itong dalawang to. So yan, yung gamitin natin yung blue. Saka dito sa switch pala ha, sa switch. Ito sa switch. So off ko muna to. Sa switch. So yung yellow at saka green dito sa LED strip. Ito yung signal lights para sa left and right. So unahin natin yung yellow. Ilagay natin dito sa blue. Ikabit natin. So, kabit natin. Ito na lang yung gamitin ko para makabit natin. Meron ako ditong clip. So, ikabit ko lang siya dito. Yan. Okay, nakakabit na. So, nakakabit na yung power at saka power, negative at positive. Nakakabit na. Sa kakabit na yung yellow sa blue. Yan. Yellow from LED strip to blue sa switch. So, off ko muna to. So, yan. Kung mapapansin nyo, yan, umiilaw. Na dapat hindi siya umiilaw. Kung papansin nyo dito, di ko pa nga siniswitch. Umiilaw na siya. Pero kapag switch ko, nagbra-bright siya, tsaka gumagana na yung signal lights. So, baliktad lang yung pagkakalagay ng lights. Pero okay na yan. Then, yan. So, yan yung problema dito. Kasi off ko, meron pa ring LED. Kung tingnan nyo, yan o, meron siya. Kasi meron ako dito napansin sa LED na to. Sa LED na to, meron siyang, kapag nilagyan mo siya ng 12 volts, meron lumalabas dito sa tatlong wire. Sa yellow, green at saka white.
Kasi itong yellow at saka green, ito yung signal lights at ito naman yung blinking lights para sa red. So ngayon naka-steady lang siya ng red. Pag kinabit natin ito sa 12 volts, magbiblink siya. So nalaman ko, tinester ko, naglagay lang ako dito ng tester sa negative at tinester ko dito yung itong mga wire na to, may lumalabas ditong 5 volts kaya umiilaw kapag ikinabit ko dito sa switch. Yung ginawa ko na lang, naganap na lang ako ng kahit anong diode. Yan, ito yung diode. Ito yung nilagay kong diode. Yan. Ito palang nilagay kong diode is 1N4007. I think kahit ano namang diode, pwede naman. Basta make sure lang yung kanyang polarity or saan nakatutok. Kung mapapansin nyo, merong silver dito sa diode. So, yan yung nakakabit dito papunta sa LED strip. At saka itong side naman na to, ito yung ikakabit para sa switch. So, ngayon, ikabit natin siya dito. Kasi kanina, kinabit ko lang siya dito. Sa may, hindi pa siya nakakonect sa diode. So, yung kinabit ko siya dito, kaya umiilaw ito dito. So, ngayon, kakabit ko lang siya dito lang sa blue. So, kakabit ko na lang siya na merong diode. So, ito yung yan. Yan, wala na. Wala na siyang ilaw. Kapag pinindot natin, hindi, ito pala. Yan, may ilaw na siya at gumagana na yung LED strip. So, ganun din, kahit dito sa green, lagyan ko rin ng diode. So, dapat meron akong clip. So, yan, green to green, yung yellow to blue. So, yan yung, yan, kapag pinindot natin yung button yan, gagana siya. So, yun lang. Pero kung dalawang pinindot mo, mag-steady lang siya. So, yun yung steady. Okay, about naman sa switch para sa headlights, ito yung medyo complicated Kasi, pwede kang magkabit dito ng, tawag nito, sa 36 volts or 48 or any kind of voltage na hindi hiwalay sa 12 volt system. Medyo complicated lang. Pero ang gagawin ko lang dito is nagtatap lang ako sa 12 volts. So, ganun din. Tatap din ako dito sa 12 volts input natin. So, meron ako ditong ilaw. Yan. Itatap ko lang itong negative niya. Meron ako ditong ilaw yan. Sumot muna natin. Meron ako ditong ilaw. Kabit ko lang siya dito sa negative. Medyo, mag-short na tuloy. So, lagay ko lang siya dito. Medyo, ito yung mahirap gawin Ngayon, 13 minutes na. So, ilagay ko lang dito. Then, itong positive niya, yan ito. Doon ako magkakabit dun sa sa yellow at saka white sa switch. So, ilagay ko lang dito. Kahit dito dyan sa kanila, pwede kang mamili. Depende lang sa iyo. Yan. Sa akin, nilagay ko sa yellow. Then, magkukunik tayo ng isang wire. Saan ba yung isang wire? Saan na? Saan na yung wire? Ito. Magkakabit tayo ng isang wire. Kabit natin dito sa my switch button sa white. Yan, nakakabit na dito sa white. Then, ikakabit natin dito sa, ilayo ko muna itong na to, break. Ikakabit natin dito sa positive. So, yung medyo complicated, no? Medyo complicated nga. Okay. So, yan.
Yellow and white para sa switch na lang yan. Ito yung umiilaw na nga eh. Kasi, yan, naka-on siya. Off natin. On. Umiilaw din yung LED. So, yan. So, yan. Gumagana na siya at din sa signal light din. Yan, signal light. So dyan lang yung magkakakabit. Sa brown, sa orange at saka, di ba? Zoom natin. Sa orange at saka sa tawag nun sa brown, dito kay kakabit mo yung horn. So tanggalin mo na lang yung switch doon. Dito ka na lang maglalagay ng switch para sa horn. So medyo yes, complicated nga no. At saka yung sa blinking na lang, hindi ko na lang ito kinabit kasi ito ikakabit kasi ito dito doon sa controller para sa kung sa e-bike man, meron kasi itong, or sa scooter meron kasi itong kinakabitan na iba, 5 volts at 12 volts. Pero ganun din, pwede niyo ikabit din ito sa positive para mag-blink yung brake lights, yung pula. So yun lang. So explain ko na lang sa dito. Ilalagay ko na lang sa description kung ano yung mga kulay at saan dapat i-connect. Madali na lamang yun eh. So medyo kakaiba lang. Medyo complicated itong kan na to kasi wala kasing tutorial kung paano ikabit itong mga switch na to. Yan. At pala sa tawag nun sa LED. Yan, sa LED na lang. Sa LED strip, ito lang yung explain ko. Pananggalin ko muna to. Sa LED strip. Kasi yung LED strip, wala siyang built-in na tawag ito. Ang tawag nito, isolation, or yung para one way lang yung direction ng kuryente. Kasi meron, kapag nilagay mo na dito ng 12 volts dito, lumalabas dito 5 volts na dapat naman hindi siya magpo-produce ng 5 volts kung hindi bibigyan lang siya ng 5 volts input para 12 volts input na ganun din dito para gumana yung mga tawag ito function ng LED. So medyo I think mas maganda ata yung merong yung board dito, yung merong controller. Ito kasi walang controller, nandito na yata embedded na dito sa loob. Di ko lang alam kasi hindi ko naman to binuksan. So yun lang yung pagkakapit. So lagyan na lang niya ng diode. Kahit anong diode naman yan, basta make sure lang ito yung pagkakalagay niya. Nasa bandang sa mga wire na connect yung mga silver line yan sa diode. So yan yung atin aking tutorial para dito sa LED lights. So ilalagay ko na lang sa description mga kasulit kung paano ko ito yung mga kulay niya. Kasi baka naman sa ibang store o sa ibang supplier nito, baka kasi iba yung switch color niya. Iba yung mga kulay niya. Pero pagkakalam ko, yung talagang red at saka black, yan yung palagi. So hindi ko lang alam sa iba sa mga kulay nito kung alin ba. So guys, thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga tutorial video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Baka umabot na atang 20 minutes pagkabit lang nito. So yan, oops. Babu!